Mr. Joseph De Vera of Sipocot, Camarines Sur. Okay, with so many unemployed and underemployed in Bayang Magiliw, calmness in the labor sector should be the calm before the storm. High wages is useless without work. Salamat po Mr. Hill and directors of the Wages Commission. Okay. Anong reaksyon nyo kay sa sentimiento ni Mr. De Vera? In other words, maraming problema pa rin sa work, sa employment situation natin sa bansang ito. Which I think, no, I tend to agree with dahil nandiyan pa rin yung unneeded contractualization. Nakikita mo pa rin yung mga malaking malls na kung mag-hire sila parang 5.5 months lang, no? So harap-harapan na they are circumventing the 6-month regularization law. And yet parang minsan takot yung pamahalaan na galawin itong mga taipans na ito kahit na halos bastos na minsan yung ginagawa nilang. Pero because siguro they give so many jobs, exempt sila dun sa mga batas, no? Sige, Director. Hindi naman gano'n na ine-exempt sila. In fact, sa ngayon, dahil nga may mga reklamo about the 555 na tinatawag. Yes, yung 555. Yung focus ng Department of Labor ngayon is on the retail service establishments. And in fact, yung mga big mall owners, nakikipag-coordinate kami sa kanila. Ang approach kasi ng Department of Labor ngayon, developmental yung approach namin. So, kung meron silang... In other words, hindi kayo masyadong confrontational. Oo. So, kung halimbawang... Hindi nyo sila bibigyan ng ultimatum kung ayaw sumunod. Kailangan ayusin. So, ganun yung sinasabi namin na ayusin nila. At tinitignan namin yung... kasi ang ano namin ngayon, hindi na labor inspectors yung dinedeploy namin, kung hindi labor compliance officers na sa department. So, yun nga, developmental yung approach natin. Tinitignan natin ano yung mga areas na may complaint. At kung may complaint, magbibigay kami ng recommendation kung paano maiaayos yun for a certain period of time. At saka yun, at saka sila babalikan. Pero dahil medyo nasasabi nga natin, hindi kababaan yung ating employment, a lot of Filipinos, especially the young ones, are just all too happy to get any sort of job, no? Kaya hindi na sila masyado nagrereklamo. Tanggap na, it's a way of life, no? Ano ang yung 555 na yan, ano ang reaksyon niyo dyan sa TUCB? We're working on that now with the President. In fact, isa yan, priority yan doon sa mga labor demands nung may dialogue with the President. Do you think he's really listening or nakikinig ba? O kunyari lang? How we wish na naintindihan niya yung buong issue. At naniniwala naman kami kay Secretary Baldos na na-brief niya ng gusto si Pangulong Aquino. And we are expecting the President to respond by May 28, which he promised. Okay. From another viewer, ito naman mula kay Jomar of Batangas. Okay, binabati rin natin ang ating mga viewers dyan sa Batangas. Okay, tataas po ba ang sweldo ng mga government employee o may pag-asang magkaroon ng batas na tumaas lalo na ang mga casual employees? Okay, anong masasabi niyo dyan? I think nasabi na ni Presidente during his message na for this year, wala talagang aasahan dahil hindi siya kasama sa budget. At saka ang magtatakda talaga nun ay Kongreso. Yung panibagong sa gobyerno. Okay, this one from no name pero we'll read it anyway. Why does the government allow job orders and they pay so much below the minimum wage yet they work 8 hours a day? Director. Yan yata yung isa sa mga na-discuss during the Labor Day briefing with the President at ang instruction ni Presidente sa Secretary ng DBM ay pag-aralan mabuti itong sitwasyon na to. Because on the part of the Department of Labor, yung aming mga job orders ay talagang ang basic namin doon ay minimum wage earners sila. Yung minimum wage ang binibigay namin sa kanila. Alam mo, Direk. So, hindi ko masasabi dun sa ibang government agencies, pero pinaaral na ito ni Presidente sa DBM. Direk Chris, alam mo, isang araw kumakain kaming mag-asawa sa sa isang
fast food, meron ako nakita na isang naglilinis doon. May logo nyo, pero at the same time, yung sa t-shirt niya may logo din ng fast food na yon. Yes. At nakalagay special program for the employment of students o SPES. No? Okay. Apparently, 60% ng kanilang sweldo, syempre tinanong ko as the conscientious reporter, 60% ng sahod nila galing dun sa fast food, Yes. 40% lump sum pagkatapos ng kanilang contract period, nanggagaling sa gobyerno. Sa gobyerno, yes. So, ano yan? Is that a new program? Dahil ako, Hindi. personally, kung huli lang ako sa balita. Pero that sounds good, no? Itong programa na to is actually enacted by Congress din. Itong Special Program for Employment of Students. Yung target beneficiaries nito ay yung mga poor but deserving students. The intention is to provide them with an augmentation for their tuition fee. So, ang intention ng batas, yung sweldo na matatanggap nila at the end of their employment, for example, during this summer season, gagamitin nila yon na pag-augment doon sa kanilang tuition fee para makapagpatuloy sila ng pag-aaral. Okay, Alan, sa punto ngayon, anong pinakamalaking problema na na-encounter nyo bilang sa union, no, sa labor sector? Dahil ito, lagi naririnig natin yung mga contractualization, yung mga hindi nare-regular, yung mga hindi nagbibigay, hindi naguhulog sa SSS, hindi naguhulog sa pag-ibig, tsaka yung mga ibang benepisyo. No? So marami pa bang mga employers na halangang kaluluwa? O Marami pa. Marami Kasi meron nga tayong tinatawag na wage theft. Yung hindi nagko-comply sa minimum wage. At although sakop sila ng minimum wage law, ang iba ay hindi nagbibigay. In fact, ang iba ay karamihan dito ay nagtatrabaho more than 8 hours, yet minimum wage pa rin at hindi sila nagbibigay ng overtime. So, isa yan sa mga malalaking problema na kinakaharap ng mga labor groups o labor centers kagaya ng TUCP. Isang malaking problema talaga ito. Anong analysis niya? Ito ba problema dahil masasabi natin na talagang salbahe lang yung mga employer? O is this more a symptom of the health of our economy? Dahil kasi you cannot squeeze a turnip na. Di ba? We're looking at it two ways. One, enforcement, which the government has to step in. And two, yung kusang loob ng mga employers na kasi may mga employers naman na progresibo. Kahit minimum wage, nagbibigay sila above the minimum wage. Parang So, incentive. yes, not necessarily incentive, kundi yun ang pinaka-minimum wage nila. They set their own minimum wage. No? So, Iba ganun kasi talaga pag ganado yung manggagawa mo. Yes, oo. Ganun namin tinitingnan, dalawang bagay. Okay, Director C, meron pa tayong please tell us something about the NWPC's Productivity Olympics. Yeah, okay. Productivity So, yes. Olympics. Itong Productivity Olympics na to, every 2 years namin to ginagawa. So, yung aming mga regional boards, meron silang mga nominees na mga nabigyan namin ng technical assistance na mga micro, small, and medium-sized enterprises. Meron yang mga criteria kung paano sila pwedeng sumali at meron din yang mga cash award. Dito, showcase natin yung mga kumpanya na talagang nakapag-demonstrate ng improvement nung kanilang kumpanya through the implementation of productivity programs. Kasi ang sinasabi nga natin sa isang kumpanya, napakasikip kung ang titignan mo lang yung minimum wage. So, dapat talaga, the company should look for ways on how it can increase the pie. And therefore, it's important that they improve the productivity and competitiveness of the enterprises. So, itong Productivity Olympics is an avenue for us, really, na ma-showcase natin yung mga outstanding productivity practices ng mga firms para ma-emulate naman sila ng mga companies na, especially yung nasa micro and small businesses, para mas lumago pa yung business nila. Okay, meron tayong follow-up na text mula sa ating viewer na may katanungan kanina. Sabi po ninyo, beyond the contract sa mga foreign workers, ang mga kababayan po natin na skilled workers, na welder, ang sahod lang po ay minimum wage. Naku, ngunit ang mga nasabi kong Indians and Bangladeshis ay sumasahod ng 15K a month. Bakit
di maibigay sa kababayan natin ang katumbas na sahod nila. May punto nga naman, ang company po na sinasabi ko ay ang Keppel Subic Shipyard. Okay, Keppel Subic Shipyard. Okay, from both, no? Yung Keppel ay very notorious yan. Ano, unang-una, hindi sila thoroughly nagko-comply sa health and safety ng mga manggagawa. Ikalawa, yun nga, meron talagang standing, may problema talaga ang Keppel sa ngayon. Hanggang sa ngayon, hinggil sa pagbigay ng kanilang sahod, ng tamang sahod sa kanilang mga manggagawa. So, siguro that's something that the DOLE should Yes, it's also a challenge look for the into. DOLE, yes. Okay. Meron pa tayong isa, okay? How I wish na ma-abolish na ang mga recruitment agency just to reach above minimum wages of our employees. Hindi ko masyado. Anyway, hi Mr. Hill. Hi din sa inyo. Just happened to see your program. I'm a big fan. Hector Loyola. Okay. Familiar rin pangalan. Anyway, ito nga pinag-uusapan natin. No? So, we'll be winding up in a few minutes. Ano ang sa tingin nyo na magagawa ng gobyerno at ng labor sector working together to make things better? Kasi napag-uusapan natin no, yung ating unemployment rate medyo mataas. Pero sinasabi naman ng gobyerno na there's another way to look at it. No? Pero still, masasabi natin, nandiyan pa rin yung unemployment. So, isang simptomas din yan na kailangan pa rin natin gamutin. Of course. I definitely agree with you on that. And in fact, one of the critical objective of the government is really job creation. But not just necessarily job creation, but creation of quality jobs. Kaya itong ating Philippine Development Plan, nakafocus siya doon sa mga sectors or mga industries na sa tingin natin ay makapagbibigay ng mas maraming trabaho sa atin. Napakalawak nitong issue ng unemployment because it covers a lot of aspects or spheres in our economic society. And therefore, hindi lang single intervention yung kailangan dyan. Nandyan yung kailangan i-improve yung infrastructure, good governance, how do we go about improving the cost of doing business in the country. Isa So, yun, bringing down electricity isa pa yun, yung sinasabi ni Kaalan. rates. No? Oo, Dahil dito sa rehiyon na to, Yes, by far, yes. ang kuryente dito Yes. sa Pilipinas. At yan din ang inaaray ng mga employer dahil kasi napakalaki na pupunta sa... So, yung cost of doing business is one thing, pero also compliance naman dun sa Of mga course. hindi matitigas ang ulo. Oo. Tinututukan natin yan talaga ngayon sa Department of Labor under the new labor compliance system ng Department of Labor and Employment. And in fact, kasama yung tripartite body sa pag-ano namin nung mga pulisiya tungkol dito. Okay, very briefly from another viewer. Good evening, nanonood ako sa inyong diskusyon. Gusto ko lang malaman sa kaso na nagtatrabaho sa plantation ng 3 years. So, agree. Nang tuloy-tuloy, tapos bigla na lang papipirmahin ng kontrata na 3 months at di na pwede pumasok. Pag di pumirma, gusto ko lang malaman kung ano ba ang tama. Siguro yung bigay na lang din uli sa amin yung Case to number. case. Oo, depende kasi doon sa yung sa appreciation ng case. So, napakahirap kung magbibigay ako ng Pag state. agri-employees, so agri-workers, maraming abuso dyan. Okay. Anyway, parting shots mo naman, Alan, in view of the pending wage petition na inyong niluluto pa. Of course, meron kami niluluto, pero anti-UCP bilang responsableng bahagi ng tripartite dialogue ng ating gobyerno at ng employers. We would like to take this issue to another level. Hindi lang ito makukuha sa kalye, kundi makukuha rin ito sa dialogue. So, yun ang thrust ng TUCP. At with the commendation sa DOLE, hindi naman ito problema ng DOLE lang. Problema ito ng DTI, ng DOT. Hindi lamang DOLE ang managot sa sitwasyon ng sahod, sa sitwasyon ng employment at unemployment. Ito ay responsibilidad ng ibang ahensya ng gobyerno.